Kabanata 4 Mr. De La Cruz, you can do whatever you want. Jonathan originally wanted to send Cyrus out of the Converge building. After all, si Cyrus na ngayon ang chairman ng Converge Group na may estimated worth na $5 trillion. As his subordinate, natural gusto ni Jonathan na magpakitang gilas sa kanya pero hindi niya ini-expect na magmamadali siyang umalis. Sumakay na agad siya sa elevator bago pa man siya makasagot. Jonathan had to wait for the elevator to come up before hurrying down the lobby, pero nung pagkalabas pa lang niya nung elevator, nakita niya agad ang eksena ng sexing babae at ng maraming security guards na nakaharang sa harapan ni Cyrus. Biglang nanlamig sa takot si Jonathan. Mr. Lopez, bakit po kayo nandito? Tumingin si Yeng Perez sa likuran ni Cyrus at napasigaw ng may shocked expression sa mukha. Miss Perez, what are you doing? Jonathan stepped forward and asked angrily. Sir Lopez, minanyak ng pulubing to si Manager Perez, tinuturoan niya lang siya ng leksyon. Pasweet na sigaw nung receptionist, not knowing what would happen to her next. Pulubi, hindi napigilan ni Jonathan na matigilan nang marinig niya ang sinabi ng babae. Tinuro niya ang babae sa front desk at sumigaw, "You're fired now, pack up and get out of here right away." Mangiyak-ngiyak na tinignan ng babae si Jonathan na may naguguluhan na ekspresyon. She weakly uttered, Sir Lopez, ano pang sasabihin mo? Ang sabi ko, sis auntie ka na, bingi ka ba? Poker face na sigaw naman ni Jonathan. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong si Cyrus sa napakagalang na tono, Chairman De La Cruz, okay lang po ba kayo? This is all my fault. Why didn't I go with you? Don't worry, Cyrus replied faintly. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Jonathan, lahat sila ay naestatwa sa kanilang kinatatayuan, at nanlaki ang mga mata sa sobrang gulat. Just now, did the famous general manager of Converge Group really call a poor boy chairman, who came out of nowhere? Chairman, Yeng was stunned silly at this time and looked at Cyrus with dull eyes. Sir Lopez, anong nangyayari? Nauutal na tanong ni Yeng kay Jonathan. Anong nangyayari? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Chairman De La Cruz. He is the new chairman of our company, Jonathan shouted expressionlessly. After hearing this, hindi na nagdalawang isip pa si Yeng. She quickly said to Cyrus with a terrified expression, Chairman De La Cruz, pasensya na po talaga sa nangyari kanina. I've offended you by being ignorant. I'm really sorry. After saying this, Yeng directly bowed to Cyrus, dahil nabasa ng kape, yung low-cut blouse niya kanina. Nung yumuko si Yeng, direktang na-expose ang makinis at maputing cleavage niya. Nagulat si Cyrus nang makita ito, napabuntong hininga na lang siya sa isipan niya. Mas attractive talaga ang babaeng ta kesa doon sa mga babae sa school. Just this glance, one can have an impulse to bed her. Mr. De La Cruz, what do you want to do with this woman? Mahinang tanong ni Jonathan kay Cyrus. Yeng was shocked when she heard Jonathan's words. Agad siyang tumakbo sa tabi ni Cyrus at sinabi sa napakahinang boses, Chairman, please, wag mo akong sisantihin. As long as you don't fire me, I can do whatever you want me to do. The Converge Group is a huge enterprise that many people once get into. Isang department manager na ngayon si Yeng, at sumasahod ng hindi bababa sa 800,000 pesos. She doesn't really want to lose her job because of this. Kahit anong ipapagawa ko. Saglit na natigilan si Cyrus. Seeing Cyrus' attitude, Yeng exclaimed in her heart, it's my chance, and quickly replied, yes, as long as you want it to. Chairman, pwede mong utusan ang iba na gawin ang lahat ng gusto mo. Kusang lumapit si Yeng kay Cyrus habang nagsasalita siya. Her tone was ambiguous and her expression was extremely enchanting. To be the chairman of Converge Group at such a young age, one can see that he has a lot of family connections. Obviously, Yeng has other idea in mind. Kung talagang madidiki siya kay Cyrus, ang posisyon niya sa kumpanya ay mas magiging secure. Okay, simula ngayon, pagiging janitress na ang trabaho mo, malumanay na sabi ni Cyrus, at dirdiretyong naglakad palabas ng kumpanya. Naiwang nakatulala si Yeng na may galit at may napahiyang ekspresyon. She didn't expect na hindi man lang natukso si Cyrus sa kagandahan niya. Ang malala pa, ginawa niya siyang cleaning lady. Narinig mo ang sinabi ni Chairman De La Cruz kanina? Blankong tanong ni Jonathan kay Yeng, na narinig ko. Mabilis niyang sagot, anyway, mas mabuti pa rin ang pagiging janitress kaysa direktang matanggal sa kumpanya. Sa kabilang banda, after nung kanina, feeling ni Cyrus na hindi talaga scam lang ang nangyari ngayon pero totoo talaga. Kung hindi
Hindi direktang sisibakan ni Jonathan ang mga empleyado niya para lang sa kanya, plano niya sana ngayon ay maghanap ng pinakamalapit na bangko, para ma-check kung pwede nga talaga siyang mag-withdraw gamit ang card na binigay ni Jonathan sa kanya, kaso biglang nag-ring ang cellphone niya. Tol, san ka na? Bakit di ka pa bumabalik? Nakalimutan mo na ba na may afternoon classes tayo? Nagmamadaling sigaw ng isang binata sa kabilang linya. Ang tumawag sa kanya ay si Liam Manalo, isa sa iilang kaibigan niya sa school, ***T, nawala nga sa isip ko, bulalas ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, babalik na ako ngayon, bilisan mo, bulong ni Liam sa kain-end ang tawag, sumakay siya sa nakahintong taxi tsaka mabilis na binagtas ang daan papunta sa Laguna University, dahil hindi naman ganon kalayo ang Laguna University sa Converge Group, hindi na late si Cyrus. Nang makapasok na siya sa classroom, nakita niya na lahat ng estudyante sa loob ay medyo weird na nakatingin sa kanya. Sina Faye at Kai naman ay magkatabing nakaupo at sweet na nag-uusap. When Cyrus saw this scene, a strange emotion appeared in his heart. Faye never Saturday with him when they were together. Obviously, alam na ng mga estudyante sa klase na dinomp siya ni Faye. Pre, okay ka lang? Mahinang tanong ni Liam sa kanya. Ayos lang, malumanay naman na sagot niya. Narinig ko na kayo daw ni Faye. Tol, wag munang lagyan ng asin ang sugat. Liam was gently reminded by another boy sitting beside him. He's Ryan Legaspi, Cyrus' other friend, usually sa school. Sina Ryan at Liam talaga yung laging tumutulong kay Cyrus. Talagang tanda ni Cyrus ang kabutihan ng dalawa. Okay lang talaga ako. Tinignan niya sa mata sina Liam at Ryan, at ngumiti tapos ay naglakad na siya papunta sa huling row ng upuan tsaka umupo. Sa isip ng dalawa, baka nasa bad mood si Cyrus kaya di na nila siya inistorbo, pero sa totoo niyan, hindi naman niya iniisip ang breakup nila ni Faye, pero kailangan niya lang ng katahimikan para isipin ang nangyari ngayong araw. He thought all this was incredible. Sa umaga, hiniwalayan siya ni Faye kasi wala siyang pera. Pagkahapon, naging isa siyang trillionaire. This made Cyrus astonished and feel surreal. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ni Faye kung malaman niyang napakarami kong pera. Tumingin si Cyrus kina Faye at Kai, at hindi maiwasang mapabuntong hininga ng mahina sa sarili niya. Mabilis na natapos ang klase. Guys, gala at kain tayo. Pagkaalis ng teacher, isang napakagandang babae ang tumayo at nakangiting sumigaw. Hindi maiwasan ni Cyrus na tumingin sa babae. Nakasuot siya ng mixing plain knitted sweater na parang paputok na dahil sa dibdib niya. On her lower body, she's wearing a pair of tight denim hot pants, which tightens around her hips, showcasing her beautiful and provocative curves. Further down, there are a pair of slender and straight beautiful legs, and a pair of canvas shoes on her feet. She looks very young, beautiful and energetic. This girl name is Ann Zapata, the class president. Mabait na babae si Ann na may inosente at dalisay na puso. Hindi niya kailanman minaliit si Cyrus dahil mahirap lang siya. On the contrary, makailang beses niya nang tinulungan si Cyrus. Yes, makakakain na rin. Syempre si President na ang nagsabi oo agad yan. The student in the class began to respond. Mabilis na pinuntahan ni Liam si Cyrus tsaka inakbayan siya at sinabing, Tere pre, sama ka ngayon, matagal nang walang get together ang klase natin. Liam, bakit mo isasama ang pulubi na yan? Walang pera yan para pumunta. At this time a high-heeled girl in a white dress shouted at Liam. Tinignan ni Cyrus ang babae. Siya si Diana Lising, ang best friend ni Faye. May kaya ang pamilya niya. Mukha siyang mabait pero sa totoo niyan, napakababa ng tingin niya kay Cyrus at kadalasan ay pinapahiya at binubuli niya siya, pero dahil alam ni Cyrus na may gangster na boyfriend si Diana sa labas ng school, tinitiis na lang niya ang mga ginagawa niya sa kanya, at isa sa malaking dahilan kung bakit iniwan ni Faye si Cyrus, at naging girlfriend ni Kai ay dahil sa mga sulsol ni Diana. Oo nga, how could a poor guy like Cyrus have the money to go to a dinner party? Sabi pa ng isa pang best friend ni Faye, si Jenny Sandoval. Diana, Jenny, bakit ganyan kayo magsalita? Medyo naiinis na sigaw ni Liam. Totoo namang walang pera para pumunta sa dinner party ang basurerong te, diba? Ilang beses na rin nag-get together ang class natin. Nakita mo ba siya na sumama kahit ni isa man lang? Diana rebutted with pursed lips. Kung wala nga talagang pera si Cyrus,
Ililibre ko siya, bakit kailangan mo pa siyang pahiyain dito? Naiinis na rin si Ryan kaya nakasimangot siyang sumigaw, haha, ang yaman mo naman pala Ryan, libre mo rin ako, poker face na sigaw din ni Kai nang marinig niya ang sinabi ni Ryan. Ryan turned to look at Kai's position, and a trace of entanglement flashed in his eyes. Although his family situation was good, it was still far worse than Kai's. Ryan didn't dare to offend him so he had to shut his mouth. Mag-chip in din ako para kay Cyrus kasi classmate ko din siya, okay na ba yun? The class president seemed to be unable to stand it anymore, she exclaimed with a frown marring her face. Natigilan si Kai nang marinig si Anne, a trace of hesitation flashed in his eyes, but he didn't say anything more. Press, wag muna akong ilibre, may pera ako. At this time, Cyrus shouted in a flat tone. After hearing his words, all the students in the room were surprised, with an expression full of disbelief on their faces. Hindi kasi nila ini-expect na sasama talaga si Cyrus, hindi tulad nung dati. You must know, they're already second year student, 2 years na silang magkaklase at sa loob ng 2 taon na yun, ni isang beses hindi pa siya sumama sa mga gatherings nila. The reason is, of course, dahil wala siyang pera, nag-alinlangan saglit si Kai nang tinignan niya si Cyrus, pagkatapos ay nakangiti niyang sinabi, oh, may pera ang basurero para pumunta sa party ngayon. Cyrus, we've known each other for a long time, but you haven't been to a party, otherwise, how about inviting everyone out for dinner today, bro? Huwag ka ngang mag-joke, kung manliliber nga talaga ang garbage collector na to, kakain ako ng basura sa harap ninyo, kantsaw ng isang matabang lalaki. Okay, since everyone is so interested, manliliber ako ngayon, napakakalmadong sagot ni Cyrus. After hearing his agreement, the fat man's smile instantly solidified, and the surrounding students were stupefied. No one thought that he would actually agree to Kai's request. Kabanata 5, Grand Clear Hotel. Medyo nagtaka si Kai nang marinig niya na ililibre ni Cyrus ang buong klase. Hindi niya gets, bakit ang isang dukhang katulad niya, na kayang gawin ang lahat ng bagay para lang sa pera, ay magwawaldes ng pera para lang manlibre sa kanilang lahat. Confused din si Faye nang tignan niya si Cyrus pero nag-react din siya agad. Siguradong nagyayabang lang yang si Cyrus. How can he have the money to invite everyone out to dinner? Medyo natuwa naman si Faye na nakipag-break na siya kay Cyrus. In her eyes, he's just a useless person. Wala na nga siyang pera at nagmamayabang pa siya. Anong nangyari doon kay Cyrus? Very puzzled na tanong ni Liam. Ano pa ba sa tingin mo? Faye dumped him and Kai just insulted him like this. Malamang hindi niya kayang tiisin lang yun kaya napilitan lang siyang oo. Ryan answered slowly, and then continued. But inviting everyone out for dinner must cost at least 15,000 to 20,000 pesos. Big deal. Tulungan na lang natin siyang magbayad mamaya. Sakto kakabigay lang ng allowance ko. Liam slightly nodded. At this time, he still knows Cyrus very well. Oh, Cyrus, anong meron sa'yo ngayon? Hindi ka lang sasama sa get-together. Ililibre mo po kaming lahat. Is that true? Diana shouted at Cyrus with disdain. Oo nga, kung talagang gagawin mo yun kailangan ni Brian kumain ng basura. Sigaw din ni Jenny. Si Brian Coco, yung matabang lalaki kanina na nag-dare na kung si Cyrus nga talaga ang magbabayad ng lahat ng kakainin nila mamaya. Kakain siya ng basura. Of course it's true. Isn't it just a meal? Kalmadong sagot ni Cyrus. Pagkatapos ay ibinauling ang tingin kay Brian at mahinang nagtanong. Kailan mo balak kumain ng basura para makapanood kaming lahat? Sige sabihin na nating yayayain mo kaming mag-dinner. Pero depend pa rin yan sa kung anong ipapakain mo sa amin. Diba? Hindi mo naman kami dadalhin sa bangkita para kumain ng kwek-kwek. Right. Brian shouted at Cyrus in a tone that would humiliate him. Syempre, dahil finally ililibre tayo ni Cyrus. Malamang hindi yan doon lang sa mga tabi ng kalsada. Siguradong doon niya tayo dadalhin sa Grand Clear Hotel. Sotset pa ni Kai nang makapag-react siya. Grand Clear Hotel. Napailing si Cyrus nang marinig niya ang sinabi ni Kai. Syempre naman Cyrus. Kung doon nga tayo sa Grand Clear Hotel magdi-dinner kakain talaga ako ng basura sa harap nyo. Agad na sigaw ni Brian. O ano Cyrus? Since gusto mo kaming ilibre lahat.
Dapat walang problema doon sa Grand Clear Hotel. Nakasmirk na tanong ni Kai. Walang problema. Since you insisted then let's go. Bahagyang tumango si Cyrus. Naestatwa ulit ang mga estudyante sa loob ng classroom pagkatapos marinig ka. Kasi sa pagkakaalam nilang lahat, ang Grand Clear Hotel na tinutukoy ni Kai ay isang 5-star hotel. Kapag doon nga talaga sila kakain, hindi bababa sa 400,000 to 500,000 pesos ang magagastos nila. Paano ma-afford ni Cyrus yung ganong kalaking halaga? Nababaliw na ba si Cyrus? Bakit siya pumayag? Liam couldn't help exclaiming. Kung sa isang normal na restaurant lang sila pupunta, pwede pa silang mag-chip in ni Ryan para sa pambayad. Pero kung doon nga talaga sa Grand Clear Hotel, hindi na nila ito afford. Okay lang na doon tayo kumain sa Grand Clear Hotel pero may request ako. At this moment biglang nagsalita si Cyrus. Ano yun? Tanong ni Kai. How about splitting the cost? Alam ni Cyrus na ginagawa ito ni Kai para pahiyain siya. Kung nung nakaraang araw ito nangyari hindi siya magkakalakas ng loob na pumayag. Pero hindi na problema ang pera para sa kanya ngayon. He can just use this opportunity to fight back. Hahaha, hati tayong dalawa. Kai sneered before nodding. Okay, ako ang magbabayad ng kalahati sa magagastos ng klase mamaya. Wow pre, astig mo. Yes, makakakain din sa Grand Clear Hotel. Naghiyawan ang mga estudyante nang marinig nila ang sinabi ni Kai. Sa dami nilang pupunta sa Grand Clear Hotel para kumain. At least nasa 400,000 to 500,000 pesos ang magagastos nilang lahat. Nasa 200,000 pesos pa rin yun. Although Kai is a little distressed, it doesn't mean he can't pay it. On the contrary, he feels that it would be Cyrus who couldn't. Cyrus, just wait. Tignan natin kung anong gagawin mo kapag mag-check out na. Kai looked at Cyrus back and showed a cruel smile. More than an hour later, the student in the class came to the Grand Clear Hotel, a famous 5-star hotel in Santa Rosa City. Pagpasok pa lang nila sa lobby, gulat na gulat lahat ng mga estudyante. After all, halos lahat sa kanila ay mga ordinaryong tao lang at hindi pa kailanman nakapunta sa mga ganitong lugar. Meanwhile, uneasy na nakasunod sina Ryan at Liam kay Cyrus. Tol, meron ka ba talagang pera para ilibre kaming lahat? Nag-alinlangan saglit si Ryan bago bumulong kay Cyrus. Don't worry, since nag-promise ako syempre may pambayad ako, Cyrus answered casually. But Ryan opened his mouth and was about to speak more. A beautiful woman in uniform walked up to Cyrus and others with a smile. When the beautiful manager saw Cyrus, a trace of disgust flashed in her eyes. Humarap siya kay Kai, bahagyang yumuko at mayanhing sinabi, Sir, kakain po ba kayo? That's right, we're here for dinner. Find us a bigger private room, Kai shouted carelessly. Okay. Our hotel now has a standard private room with a minimum consumption rate of 150,000 pesos. A VIP private room of 300,000 and a supreme private room of 700,000 pesos. Alin po doon ang gusto nyo? The pretty manager said with a professional smile. Nang marinig ni Kai ang sinabi ng manager, nilainggan niya si Cyrus at mahinang sinabi. Cyrus, minsan lang tayo makapunta sa Grand Clear Hotel. Parang hindi naman interesting kung doon lang tayo sa standard private room. Why don't we open the VIP private room? Kay parang sumosobra ka na ata. The minimum consumption rate for a VIP private room is 300,000 pesos. Hindi natutuwang sabi ng class president nila. Alam nilang lahat sadyang ginagawa ito ni Kai para pahiyain si Cyrus. Kung talagang mapipilitang oo si Cyrus, he will spend such a huge amount of money, but if he didn't agree, mapapahiya siya sa harap ng buong klase. Press, what are you talking about? Since niyaya tayo ni Cyrus kumain sa ganitong klaseng hotel, dapat sulitin natin. Diba Cyrus? Nakangising sabi ni Kai. Sa tingin mo ba lahat ay kasing yaman mo? Nakasimangot na sagot ni Anne. Ano sa tingin mo Cyrus? Bakit hindi ka magsalita? Nalula ka ba sa presyo ng VIP private room? Hahaha, sigaw ni Kai kay Cyrus. I don't think it's necessary to open a VIP room, malumanay na sagot ni Cyrus. Haha, okay.
Alam ko naman na mahirap ka lang at wala kang pera para i-treat kaming lahat sa ganitong mamahaling kainan kaya let's change to a standard private room. Sa katunayan Kai's words aren't just to humiliate Cyrus, he didn't really want to dine in a VIP room. Bakayos then he would need to spend a lot of money. Please, dalhin mo kami dun sa standard private room. Kai turned to the manager and said, "Okay, I'll make arrangements for you now." Mabilis na tumango ang magandang manager. Kailan ko sinabi na doon tayo sa standard private room? Just then, Cyrus abruptly interjected. What? Namamahalan ka ba dito? Nagsisisi ka na? Lumingon si Kai at tinanong si Cyrus. Minsan lang makapunta mga classmates natin dito, boring pag dun lang tayo sa normal private room. Let's open the supreme private room directly. Mabagal na sabi ni Cyrus. After hearing Cyrus' words, Kai was stunned, and the smile on his face also solidified. The students were also struck dumb at this time. Cyrus, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba narinig na ang pinakamababang consumption cost sa room na ta ay mahigit 700,000 pesos? Anne stared at Cyrus with her big water eyes. Oo nga Cyrus. Hindi mo siguro alam ang spending standard ng Grand Clear Hotel no? Sa mga sandaling ta hindi na rin maganda ang ekspresyon ni Kai. Hindi niya talaga ini-expect na magbubukas nga talaga ng private room si Cyrus. Let alone the supreme one. Even the spending standard for a VIP room is unbearable even for him. Nag-iba din ang ekspresyon sa mukha ng magandang manager. Hindi niya inaasahan na ang tunay na mayaman ay hindi si Kai kundi si Cyrus na nakasuot ng napaka-ordinaryong damit. Faye looks at Cyrus from head to toe, with a very puzzled look on her face. Na napakakuripot kahit noon pa ay parang naging ibang tao ngayon. Cyrus, can you really afford it? Tanong ni Brian kay Cyrus. Siyempre kaya ko. Ang iniisip ko lang ay baka si Kai ang hindi makapagbayad. Mahinahong sagot ni Cyrus. Saglit na natigilan si Kai nang marinig niya ang sinabi ni Cyrus. Then without thinking he shouted at the top of his voice. O sige supreme private lang naman yan diba? May pambayad ako para dyan. Since gusto ni Cyrus dyan edi dyan tayo. At this time, dahil maraming tao ang naghihintay ng sagot niya, nakakahiya kung sasabihin ni Kai na hindi niya nga afford ang pambayad kaya napilitan siyang oo. When the manager knew that Cyrus and the others wanted to dine in the supreme private room, the expression on her face changed. She hurriedly led them to the room. Pagpasok sa private room, lahat sila ay nagtataka after all hindi nila maintindihan kung bakit si Cyrus na namumulot ng basura ay biglang naging mapagbigay. However, they may not think for a second that the hundreds of thousands of pesos for this meal would be nothing for Cyrus now. Cyrus, dito ba talaga tayo kakain? Medyo nag-iba din ang tono ng boses ni Jenny kay Cyrus ngayon. Her beautiful eyes have been staring at him all this time. Of course. Order lang kayo kahit anong gusto mo, Cyrus faintly replied. Nang marinig ito ng lahat wala na silang pakialam. Kinuha na nila ang menu at nag-order. At this moment parang medyo hindi matanggap ni Kai ang nangyari kaya nag-order siya ng isang bote ng red wine na higit 40,000 pesos ang halaga. But he never imagined that Cyrus not only didn't feel bad, he even ordered 10 more bottles directly. This is equivalent to spending more than 400,000 pesos. Mas lalo pang naging pangit ang ekspresyon sa mukha ni Kai kasi alam niya na hindi sapat ang pera niya para bayaran ang magagastos nila ngayon. Kai, bakit ang pangit ng mukha mo ngayon? Are you distressed? Cyrus turned to Kai and whispered. Hahaha, distressed para sa ano? Magkano lang yan? Reveal na sa akin ang presyong yan, yutal-yutal na sagot ni Kai. From time to time tinitignan niya ang kanyang cellphone na para bang maghahanap kung sino ang uutanggan niya ng pera.